Patay sa engkwentro ang isang suspect sa pagnanakaw sa Maynila. Pinaputukan umano ng suspect ang mga pulis na humahabol sa kanya. Saksi, si Jomar Apresto. Sa loob ng abandonadong gusali na ito sa Muelle de Binondo Street sa Maynila, nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga pulis laban sa isang umano'y akyat bahay kagabi. Kasunod dito ng sumbong mula sa concerned citizen na natanggap nila kaugnay sa dalawang lalaki na pumasok sa isang abandonadong pansiterya. Ang suspect, una raw pinaputukan ng mga pulis na aaresto sana sa kanya. Ang mga papasukin niya yung isang courier, ng delivery courier, at the same time, yung katabi na bangko. Previously, may mga report na yung manager ng bangko na tinitignan-tignan na tong bangko nila, kaso natatakot daw, sabi ni Kapitan. Kaya hindi rin na ire-report sa amin. May mga sinira na silang mga bintana sa taas at nagsigawan na lang yung tao. Sa pagresponde ng mga otoridad, nahuli ang isang lalaki na papasukin na raw ang building. Ang isa pang suspect, tumakas daw papunta naman sa abandonadong gusali. Dito na nagkaroon ng habulan. Kinailangan pa raw sirain ng pulis ang pinto ng gusali para makapasok at mahuli ang suspect. Pero imbes na sumuko, nagpaputok ang suspect sa mga pulis. Napilitang gumanti ang mga otoridad. Tinamaan ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng suspect. Isinugod pa siya sa ospital pero hindi na rin umabot ng buhay. Wala namang nasugatan sa panig ng pulis. Ayon sa homicide section ng MPD, na-recover sa crime scene ang isang revolver na may 2 bala at isang fired cartridge na patunay na nagpaputok ng baril ang suspect. Napagalaman ng pulisya na dati nang nakulong ang namatay na suspect dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ako si Jomar Apresto, ang inyong saksi. Buwis buhay ang nahulikam na pagtulay sa kable ng isang lalaki sa Quezon City. Ayon po sa mga otoridad, pagnanakaw ang pakay umano ng suspect. Ating saksihan. Kahit matao at maliwanag, buwis buhay na tinawid ng lalaking yan ang kable sa barangay Tatalon, Quezon City para lang magnakaw ng kable. Paglalakas ng loob, nag-ala Spider-Man na walang takot, na walang harness, no? Tapos hinahawakan yung mga live wire, hinahawakan yung mga wire. Doon lang makikita mo na experience, talagang sanay na sanay. Nakatakas pa ang mga suspect, bagaman na videohan sila ng barangay. Nahuli rin sila ng Galas Police Station, Quezon City Police District sa follow-up operation. Sinusunog nila yung wire, tapos pag nasunog nila, ibebenta nila. Yung plastic na yan, plastic coating na yan, masusunog. Ang matitira dyan sa pag sinunog, yung tanso na mismo, o kaya yung bronze. Tapos yun yung binibenta? Yun ang binibenta per kilo. Ayon sa barangay, talagang nasa watchlist na nila ang mga suspect dahil sa pagnanakaw ng mga kable. Bantayan sa buhay ng mismong nagnanakaw na maaring makuryente at banta rin sa buhay ng mga nasa komunidad, lalo kung pagsimulan ng sunog ang pagnanakaw. Pati seguridad ng barangay damay. Not only naaapektuhan yung mga linya ng kuryente sa barangay, nadadamay nga din po yung mga wire ng CCTV namin. Gayunman, pinakawalan din sila ng mga pulis kalaunan. Nag-reach out kami, pero wala naman pong lumutang na complainant. Ano sabi nila? Parang hindi sila interesado. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Tila nabalot ng alikabok ang ilang bahagi ng Metro Manila kaninang hapon. At sinabayan po yan ng malakas na hangin sa ilang bahagi ng Maynila at Pasay. Ayon sa Pag-asa, bandang 2:00 ng hapon, nakapagtala ng tinatawag na gust front. At dahil sa malakas na hangin, natatangay ang alikabok sa lugar kaya nagmumukhang sandstorm. Posible raw itong mangyari kapag may thunderstorm. Kung mapapansin po natin, ito po yung thunderstorm na associated po dun sa nakita nating gust front. So, sa unahan po nung thunderstorm na yun ay may malakas na hangin. Yun po yung tinatawag natin na gust front. Nagdala na lang po tayo ng pwedeng panakip sa ating mga ilong para hindi po natin ma-inhale yung mga harmful na substances.